kung sakaling dumating dito yung mag-i-impose ng mag-i-effect ng suspension, ano magiging scenario? Anong plano niya? Hindi kami alis dito. Kasi ang stand nga namin dito is that there is no reason for that suspension order. Supporters niyo, will you stop them from doing so? Or hayaan niyo lang sila ipakita yung support nila? Tignan natin. Kailangan pakinggan din natin kung ano sasabihin ng mga tao. How was your sleep, sir? On and off. Mahirap matulog dun sa sofa eh. Sleeping bag. Ayan na ito eh. Parang dinaanan na naman natin ito. Again, 2006. Ganito ang sitwasyon ko namin. Sir, your parents were here yesterday. Did you stay? Kasama mo ba sila dito? Well, my parents, my sisters, they were all here. My children, dumating din. And my father stayed with me. Dito siya natulog. Miss yata niya yung old office niya. Sir, hanggang kailan niyo po planong mag-overnight dito? Ay, hanggat kailangan kaming manatili dito, hindi kami. Sir, can you explain the need to, physically being present here all the time? Well, because we filed a petition for certiorari, at hinahabol nga natin dito yung Secretary Restraining Order. Eh pagka umalis dito, parang binigay na lang natin. Again, nakataya dito is hindi namin hahayaan na because of this suspension order, eh pauupuin dito is another member of the Liberal Party. Eh halatang halata yung ginagawa nila dito. Of course, sir, we wouldn't expect CA to have a decision this soon. I mean, gaano katagal? That we cannot tell, but again, our request to the DILG is to respect this petition. Ba't kailangan madaliin, di ba? Lahat pina-fast track. Can you imagine, ito nga suspension order is for a period of 6 months. For me, it doesn't even warrant that length. Eh, yung iba nga, hindi na nga sinususpend. Ba't kailangan magkaroon ng preventive suspension? Eh, 17 hearing na yata sa Senado. Lahat naman ng dokumento na hiningi nila, lahat ng pinasumpina na dokumento, ibinigay namin doon. Halimbawa, yung issue ng architectural design, the contract was done during the previous administration. Hindi pa naman ako mayor noon. Eh, how can I be part of that case? So, yung kanina, pinapaliwanag natin yung Aguinaldo Doctrine, yung mga administrative issues, kung meron man, dapat tapos na yan. Hindi tayo pwedeng isuspend dyan dahil na-re-elect na po tayo. Sir, nagpasa na kayo ng counter-affidavit sa ombudsman? Counter-affidavit, we were given 10 days. Hindi pa nga kami nakapag-file, suspension order na yung kasunod nito. When do you plan to file or submit, sir? Well, we have 10 days. We'll see if there will be a need to file for an extension, and hopefully it will be granted. Hindi doon tayo mag-sasubmit. Sir, ang sabi yata ng Office of the Ombudsman, immediately executory po yung order. So, ibig sabihin po, pagkatanggap niyo po, may execute na yon. Tapos, insofar as the petition is concerned, dapat daw po maglabas muna ng TRO para ma-stop po yung suspension order. Again, that is something that will be resolved by the court. Hypothetical na rin kung tanong na yan. In an event that the Court of Appeals renders an unfavorable decision, ano po ang plan? We will talk to our lawyers again and talk to them about the other remedies that are available to us. Sir, sabi niyo yung mga lumabas sa findings ng Special Panel of Investigators na nangyari naman sa previous administration ng Dato. Napag-usapan niyo ba kung anong lalaman nila ng counter-affidavit kaugnay doon sa nakita nila na hindi dumaan sa bidding process, nagbayad kayo sa Mana Architecture? Well, those were the allegations. Yung nga, kung pag-usapan natin yung Mana, yung contract niyan ay nangyari dun sa time pa ng father ko. Ang allegation doon was there was no bidding process. Tignan din natin kung ano yung nilalaman kung bakit gano'n na nangyari.
huwag tayong tumalon sa conclusion agad. So that's one, yung good contract did not happen during my time. If at all, ang involvement ko dyan was to pay for the obligation of the city government. Pero yung bidding, that hindi naman ako kasama doon. So that's one. Kung yung ang Aguinaldo Doctrine nag-a-apply na kapag ikaw ay nare-elect, yung mga administrative issues ay dapat isang tabi na natin. Lalo na yung hindi naman ako yung mayor nung panahon na yun. Ba't naman ako isasama din sa kaso na yun? But still, sir, you still have to answer yung allegations po despite kahit hindi sa turn yun nangyari yun kasi part din ng complaint kahit hindi suspended si VP Binay. So how do you plan to answer? Ito na nga yung sinasabi natin minadali nga nila ito di sana man lang hindi na ako isinama doon dahil wala nga dahilan. Pero, can you imagine, may city administrator, ang designation niya, city accountant. Kung pinag-aralan mabuti ito, di sana nakita nila na hindi naman pala city accountant. Wala siyang napirmahan dun sa mga ina-allege doon. But again, meron pa nga dito sinususpend. They're no longer officials of the city government. Matagal nang wala sa amin. So, sana man lang binigyan ng oras para talagang pag-isipan ito. Wala lahat minamadali. Pagka kasong iba, inupuan, o kaya itinatago sa publiko, di ba, ngayon lang lumalabas. So, again, we stand firm that this is all part of yung Operation Nog-Nog and this is really politically motivated. It's all about the 2016 election. Mayor, kasama po kayo ni Vice kagabi, may sa gabi po na yun, may napag-usapan ba kayo o may payo siyang naibigay sa inyo? Ay, lagi naman yung sinasabi, magpakatibay ako dito, magpakatalag ako. Ginugunita nga lang namin yung nangyari noong 2006. Sabi niya, ganito. Kasi second term din yung nangyari yun. How about your children, sir? Nakasama niyo sila kahapon, kagabi, at ano po yung mga napag-usapan ninyo? Wala na, malilit pa naman yung mga anak ko. I just had dinner with them. So, I enjoyed that time, the private time with my children. Kita ko po, medyo malaki na rin yung isa, medyo nagdadalaga na rin. So, paano niyo po pinapaliwanag sa kanila yung sitwasyon ninyo? Well, hindi madali magpaliwanag dun sa mga bata. Kita niyo naman na magka 13 years old na rin yung panganay niya. So, sa madaling pamamaraan, pinapaliwanag ko yung sitwasyon ko. Correct? Kung wala, maraming salamat ulit sa pagpaliwanag. Thank you po.